nanggigigil ako. Kasi, ginagawa nila tayong bobo. Kahit na anong paikot-ikot ang sabihin nila, we're concerned about the EJK killing. Hindi ho eh. Hindi ho. Talaga ang gusto lang gawin, siraan ang mga Duterte at pasamain at baliktarin yung mga mabuting nagawa nito. I'm against drug addict and criminals. And I don't understand why all this, some of these congressmen are tolerating and entertaining criminals, convicted criminals, na pinababayaan nilang, you know, bigyan nila ng platform or gamitin, ultimo, ang Kongreso para lang pasamain ang Duterte. Let's, you know, stop all this BS, bullshit, yung katarantaduhan, yung kaplastikan, nakapekian, ng mga pinagsasabi ninyo na, you know, we're pro-life and everything. I'm pro-life, but are you pro-victim? Paano kaming mga biktima? Okay, pro-life kayo, paano kaming mga biktima? 'Di ba? Ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusado. Paano kami? 'Di ba? Diba, ba't yung binibigyan ng platform yung mga yan? Bigyan nyo yung platform yung mga nawawalang kabataan ngayon, biktima ng rape, biktima ng mga addict, biktima ng mga magnanakaw. Diba? Parang, ba't yung pinag-uusapan yung iniinsulto nyo ang batas? Iniinsulto nyo ang justice system natin. Kasi those are convicted criminals. Again and again. Convicted criminals po sila na hustisyahan na po sila. 'Di ba? Bakit nyo sila ine-entertain? Addict din po ba kayo? Alam mo, sabi nila, masama akong mag-wish ng masama sa kapwa. Masama akong sabihin na sana mamatay na din kayo, sana maging biktima din kayo, sana yung mga mahal nyo sa buhay o yung pinahalagaan yung tao sa buhay nyo is maging biktima din ng mga addict, ng mga kriminal, ng mga abusadong tao. Nanggigigil talaga ako ngayon aga-aga. 'Di ba? Pero, you know, ano tayo, magpakatotoo tayo, wag tayo magpaka-plastic dito. Kasi kung meron hong may karapatang magaganito, magalit, ako yun eh. Kasi biktima ako ng mga hinayupak na addict na yan eh, na napakawalang hiya, na walang puso. You know, parang walang tamang pag-iisip. Criminal minds. Ngayon yung kung ultimo, yung iilan dyan na kongresista sa gobyerno natin is ito tolerate to mga convicted criminals. Saan pa tayo pupunta? Diba? Huwag nyo kong iboto yung mga yan. Kasi walang kwenta. Napakawalang kwentang mga kongresista pag ganyan tayo. Diba? Parang sinusupport mo yung mga convicted criminals, binababoy mo, kine-question mo yung dinisisyonan ng batas na nag-convict na sila, na mali sila. So, kine-question mo yung batas natin. So, pinapanigan mo yung mali sa tama. 'Di ba? Anong klaseng tao kayo? Sana kung mangyari sa inyo yung nangyari sa akin, mangyari sa mga mahal nyo sa buhay, nang maramdaman nyo, tingnan natin kung ipagtatanggol nyo pa yung mga yan. Kung ipagtatanggol nyo pa yung mga ganyang klaseng mga tao. 'Di ba? Nakakapanggigil kayo, nakakadiri kayo. Hindi ko alam ba't kayo nandyan, umalis na ho kayo sa pwesto nyo kasi wala ho kayong karapatan. Tapos, kung makapagtanong kayo, hindi nyo binibigyan ng chance. Yung taong makapag-explain ng tama. Yan si Paduano, na panood kita. Nag-e-explain ang isang pulis ng kanyang side. Pinipilit mo siya, kailangan sabihin mo sa akin sino yung mga lawyer na yan, anong pangalan. Alam nyo, sir, ayaw kitang i-sir. Hindi ka karapat dapat i-sir kasi nanggigigil ako kasi sinusuportahan mo yung mga addict tsaka kriminal. Kung makasigaw ka, para mong ikaw nagpapalamon, kung kayo dyan sa Congress, kung makasigaw kayo sa mga tao, yung mga resource person nyo, pag di nyo gusto yung sagot, sinisigawan nyo. Paalala ko lang ho kayo sa inyo,
ang taong bayan ho nagpapasweldo sa inyo. Kaya ho kayo nakaupo dyan kasi inupo ho kayo ng mamamayang Pilipino. Wala ho kayong karapatang sigawan yung resource person nyo, lalo na ho kapag di nyo gusto yung sagot at hindi nyo pinapatapos ang sagot, binabara nyo. Obvious na talagang selective kayo, na fake yung inyong investigation, na talagang alam na alam nyo, ang gusto nyo talaga, wag silang makapag-explain ng tama, gusto nyo silang pasamain. Gusto nyo silang pasamain. Yun yung katotohanan. 'Di ba? Tigilan nyo na ho kami. Huwag nyo suportahan yung mga adik. Nakakagigil. Ang sarap magmura, hindi lang talaga ako mapamura eh. Mga kaya hinayupak. Sana mangyari sa family ninyo, sa mga mahal nyo sa buhay, yung nangyari sa akin. At nangyari sa family ko. Kakabwisit kayo. Ay, mga wala kayong kwenta kasi hindi nyo maiintindihan kasi hindi kayo naging biktima ng mga abusadong tao. Hindi kayo naging biktima ng mga adik. Hindi nasira yung buhay nyo dahil sa kanila. Hindi nyo maiintindihan kasi wala kayong pakialam sa mga katulad naming mga naging biktima. Tangina. Yan, nagbura na ako, 'di ba? Parang hindi niyo naramdaman yung mga naramdaman namin. Hindi kayo nahirapan. Hindi kayo na-abuse. Hindi kayo nasaktan. Yung trauma na giinabot namin, yung mga katulad ko, hindi ho yun mabubura. Hindi ho mabubura yung trauma ang inabot ng mga biktima ng mga addict, yung mga biktima ng mga naabuso, na walang kalaban-laban, na hindi kasing katulad ko na kayang magsalita. Wala ho kayong puso, hindi kayo karapat-dapat na umupo sa pwesto nyo kasi sinusuportahan nyo yung mga kriminal. At eto ha, convicted criminal ho. Convicted criminal yung pinapanigan nyo. At isa pa, dyan sa Philippine National Police, sa Armed Forces of the Philippines, yung mga kabaro ninyo, yung kasamahan nyo, nakikita niyo po ba kung paano babuyin? Paano babuyin? Dahil pinaglalaban lang, pinagtatanggol lang ang mamamayang Pilipino at saka mga biktima ng droga? Papayag ho ba kayo? Nagbabuyin na naman ang pangalan ng Philippine National Police at saka Armed at Military, Navy, everybody, nang iilan dyan ng mga korap? Grabe. Ibang level, no? Ibang level ang labanan ngayon. May pupuntahan akong kaibigan ko kasi nanggigigil ako. Iko-convince ko siyang magsalita na rin. Kaya ang aga kong lumabas. Grabe kayo. Nakikita ko, ini-interview. Alam mo, buti nga itong yung isa dyan, Lieutenant ba or Colonel Marcos, talagang sinusubukan pa rin niyang maging respectful. Sinusubukan niya pa rin maging magalang. Inaayos niya pa rin lahat. Kasi ayaw niya maging bastos, katulad ng ginagawa ng mga nagka-question sa kanya dyan. Kung sinasabi niyo, you're for the people, bakit niyo pinoprotektahan itong mga convicted criminals? Bakit hindi kanyo, binibigyan ng chance na makapag-explain ang mga tao at ang style niyo pala sigaw?
'Di ba? Parang sisigawan nyo, no, hindi kita tinatanong, hindi yan ang tinatanong ko. Eh, paano nyo malalaman kung saan nanggagaling yung yung isang tao kung hindi nyo bibigyan ng chance na mag-explain? Alam nyo yun? Diba? Ay, kuya. Paano nyo malalaman na hindi sila nag-aabuso? Yes, ma'am. Yeah. Ma'am, Dina. Oh, sige. Diba? Paano? Paano nyo malalaman? Kasi hindi nyo binibigyan ng chance. Kasi gusto nyo kayo lang yung makinig. Napaka-bias at selective kayo. Hindi kayo karapat-dapat na umupo dyan. Dati, grabe. Kung grabe kayo pumuri kay President Duterte, ako, I'm not pro Duterte. I'm not pro Marcos. I'm not pro with anything. I'm pro people. Doon tayo sa tama. Doon tayo sa mga biktima ng masasamang tao. Eh kayo, pro kayo eh. Pro money, pro admin. 'Di ba? Professional. Con artist, nakakaloka. Yung feeling nyo, yung nasan kayo ngayon, permanente kayo. Wala hong permanente sa mundo. Lahat ho temporary lang, lahat ho pansamantalang, ultimo buhay natin. Bukas, di natin alam, kahit ako, kayo. Pag ang Diyos sinabi sa inyo, tama na, tigilan nyo na yan. Baka sa masamang paraan pa kayo mawala. Nakakagigil ho kayo. Anong klase ho kayong mga leaders? Yung iba dyan, ayaw magsalita, walang mga bayag. Alam nyo, hindi ho pwedeng umupo sa gobyerno ang mga taong walang paninindigan. Alam mo yung takot mawala ng budget. Ba't ba to kayo matatakot kung di kayo bibigyan ng budget? Isumbong nyo, mag-social media kayo, sabihin nyo, inipit po ako. Ayaw akong bigyan ng budget. Kasi, ayaw akong gawin yung gusto nila. Ang isang politiko, hindi po pwedeng umupo. Kapag ang kanyang, binavalue niya ang pagkakaibigan more than the people or pamilya more than the people. Alam niyo ho, pag umupo ho kayo at tumakbo kayong politician, ano ho yan? Self-sacrifice ho. Alam niyo na kung ano man mangyari. Pag gumawa ng mali, or kahit yung mga nakaupo sa gobyerno, mga cabinet secretary or whoever, kapag umupo kayo sa gobyerno, given ho yan. Given ho yan na kung ang pamilya ninyo or malapit ninyong kaibigan ay gumawa ng mali, hindi nyo ho pwedeng i-tolerate. Kailangan kayo pa po mismo ang mag-surrender dun sa kanila. Kasi mali ho yung ginawa. Yan ho yung pinangako nyo sa bayan. Hindi ho kayo nangako, hindi ho to laruan. Para ho tayong nasa high school eh. O grade school, o sabihin natin high school na lang talaga. Na pag yung, remember, pag high school ka, pag kaaway ng kaibigan mo, kaaway mo din. Di ba yung maturity kasi sa atin, dumarating yan kapag tumanda ka na binabalanse mo na eh, na kinakausap mo na yung tao na, o baka naman may mali kang ginawa. Sa gobyerno ho, wala, mali, tama. Kapag umupo kayo dyan, huwag nyong i-tolerate yung mali. Kahit malapit nyo pang kaibigan yan. Huwag ho kayong ganon, huwag na ho kayong mag-hearing. Kung tatawagin nyo lang yung mga tao, tas ipapaya nyo. Diba? Iinsultuhin nyo. Doon din po sa mga iniinsulto nila, sampahan nyo ng kaso sa ombudsman na abuse of power. Yung mga yan, na using their position. Maliho eh. Yung pasigaw-sigaw nila, paninindak nila, yung papaiyakin nila, iinsultuhin nila, gagawin nila fake witnesses. Kapag ako nandun, sasabihin ko talaga, wala ho kayong karapatan sigawan ako. Kasi hindi nyo ako pinapakain. Wala ho kayong karapatang insultuhin ako. At sasagutin ko din, sasabihin ko, ayaw nyo naman po ako mag-explain.
Eh di wag na ho tayong mag-usap. Eh nandito lang po pala ako para payain nyo. Aalis na lang po ako. Diba? Ganun yun eh. Diyan sa Congress, tumayo kayo, ang dami nyo dyan. Ang dami nyo dyan. Lahat to, lahat yan, temporary. Kayo mismo, kayo yung pagbotohan yan, tanggalin nyo yung mga nakaupo dyan eh. Diba? Ano nangyayari? Sa mga kaibigan ko dyan sa Davao, hello. Diba? Hindi ako taga Davao, taga Manila ho ako. I'm not, I don't reside there. Napunta lang ako dyan dahil sa ex ko. Pero diba, ako nga hindi ako taga Davao, pinagtatanggol ko ang Mindanao. Alam mo yon? Kasi alam nyo, ang Davao kasi napaka-safe. Tapos etong mga siraulong to, yung magandang patakaran or palakaran ng mga Duterte, dahil the safest country in the Philippines, pinapasama. Ang dudumi ng budhi eh. Diba? Tandaan nyo, lahat ho. Wala hong dito, permanente. Again and again, pati buhay natin. Tapos kayo, kriminal? Mga kriminal? Sinusuportahan nyo? Convicted? Pang-iinsulto yan sa batas. Sa mga lawyers, sa judges, sa what do you call this? Sa DOJ, sa Department of Justice, yung batas natin dyan, yung mga judges natin, yung mga ombudsman, mag-file nga. Alam mo, sambayan ng Pilipino, mag-file ho tayo ng mga kaso against sa mga to. You know, tayo naglagay sa kanila, tayo din po ang magtatanggal. Abusadong sobra na. Diba? Hindi ko matanggap. Addict, drug lords, convicted, hinayupak, sinusuportahan, binibigyan ng platform, pro-criminals na pala tayo. Ibang level, pro-criminals na pala tayo. Wow. Yung government natin, okay na lang na may mga addict, okay lang na may mga kriminal. Ang daming addict dyan, sigurado ko. Kaya ayaw mag-hair follicle test. Dyan sa Davao, yung mga nagkakos ng mga, yung nanggulo nyo, huwag nyong iboto. Yung yung sumusuporta, alam nyo, kahit nga yung namin, I'm a part of JCI, Junior Chamber International. Nabalitaan ko, pati yung aming non-profit organization nagagamit. May mga nagtatayo ng fake na chapters para makapagnakaw. I'm calling all the national, actually susulat ho ako sa international, sa JCI, Junior Chamber International, na may mga ganyan, marami yung nagpapadala ng mga ebidensya sa akin. Pati yun ginagamit para lang mapangurakot, namibigay ng 2,000, 5,000, 3,000. Grabe. Tapos yung sa mga ayuda, kaya may ID system yan, para sa boto, gagamitin ho yung pangalan nyo, pati telephone number nyo. Diba? Kung magpapaayuda kayo, namimigay kayo ng pera, papirmahin nyo lang, walang pa-ID-ID. Ba't may pa-ID-ID pa kayo? Diba? Walang ganun. Obvious naman nadadayain nyo eh. Diba? Yung mga sumusuporta, again ho etong eleksyon, yung sumusuporta ho at nagbibigay ng platform sa criminals, wag nyong iboto. Wag talaga. Nakakaiyak to eh. Nakakaiyak yung nanggigigil ako. Sinira ko kasi yung buhay ko, sinira ko kasi ang buhay ko ng mga addict. Kahit yung relasyon ko sinira ng addiction. Kasi mga kasamahan niya mga addict. Kaya galit sila sa akin kasi hindi ako user. Yung mga nagtatakip dyan,
na mabubuti silang tao, talaga ba? Mabuti? Tingnan nyo nga nangyayari sa bansa. Anong mabuti? Kasi mabuti sa inyo kasi nakikinabang kayo. Kasi kumikita kayo. Style nyo bulok. Bulok na sistema, bulok na gobyerno ng tayo, bulok na pag-uutak kasi bulok. Kasi adik, puro adik yun nandyan. Puro kayabangan. Pag adik ka kasi mayabang ka eh. Pag adik ka, feeling mo untouchable ka. Pag adik ka, feeling mo wala kang katapusan. Powerful ka. Eh adik nga, lutang, floating, very high. Ako talaga, hindi ako naniniwala na si President Marcos ang namumuno sa bansa natin. Hindi yan siya. Hindi siya sinasabihan ng totoo. Hindi yan siya. 'Di ba? Parang akala nga natin kapag umupo siya, i-redeem niya, aayusin niya and everything. Pero ang ginawa, naman nandiyan nakaupo sa paligid niya is kumukubra ng todo-todo, malala pa sa mga dati. Doble-doble, quadruple. Grabe, ibang level, no? Yung mga kriminal, sinusuportahan. Yung mga addict, sinusuportahan. Binibigyan ng platform. Wag na ho kayong manood ng mga ganyan. Wala namang kwenta. Speak up kayo. Lumabas kayo sa social media, mag-post kayo. Kasi alam niyo yung algorithm ng social media. Pwede ho kayo mag-report sa Facebook. Kasi meron tayong our country is democratic country and meron tayong freedom of speech. Pag kino-complain ho kayo, meron hong way ang Facebook and YouTube na susulatan nyo lang. I-explain nyo kung ano yung stand nyo. Tapos papadala nyo lang ng ID, tapos pag na-verify nila naman lahat yan, yun, they will give you the floor. Kasi may mga ganun eh, kasi may way din kami. Alam nyo ba, may machine yan sila. Kasi I know that eh, kasi I was there. May mga machine yan sila, they buy it. Na kaya nilang i-check yung mga phone numbers nyo. Tapos i-check nila yan and everything. Tapos kaya nila nagugurgur. Baka usually ano yan eh, it's either nasa bahay nila, nasa ibang lugar. And yung isa nga, may ni-report nga sa akin. So meron syempre tayong mga kakilala rin dyan sa loob. Natatawa lang ako eh, naawa ako sa kanya, kaya kasi inaano ko, sabi ko, hoy, sa Armed Forces of the Philippines, meron dyan sa loob nyo. Kasi, pag nag-request ka, talagang sinulatan mo with your lawyer yung yung, what do you call this, yung mga yung Facebook or YouTube. I-request naman, sasabihin naman nila, pwede nila sabihin sila sino nag-report. Tapos meron apparently may mga report doon sa AFP pa yung report. Sabi ko, talaga? Tapos, chinek namin and all. So, sabi ko, okay. Kaya, kino-call out ko. Kasi, may mga nagpapagamit dyan. For sure, bayad, di ba? So, kayo, yung sa men in uniform, mga kapulisan, payag ba kayo? Na binababoy yung inyong yung organization nyo ng iilan dyan? Or like, pag ini-interview sa Congress yung kasamahan nyo, binababoy? Tama ho ba yan? Kasi yung kasamahan nyo, kinulong lang yung mga drug lords and drug addict. Pumatay ng drug addict and drug lords. Anong klase yan, di ba? So, what do you mean? Na hindi natin pwedeng hindi natin pwedeng kalabanin ng drug lords and drug addicts kasi kakampihan na ng gobyerno? Ganun na ba yung laban natin ngayon? Ganun lang ba yun? Mga addict at saka mga convicted criminals pinoprotektahan na ng gobyerno natin ngayon? Yun na po ba? Yung mga iilan nating politician dyan, ganun na ho ba ang batayan ng inyong liderato ngayon? Na proteksyonan nyo yung mga convicted criminals at kastiguhin nyo yung mga kapulisan kasi pinatay nila yung mga kriminal rather than sila mapatay? Biktima ho ako ng addict. Biktima rin po ako ng abuse.
Hindi ho kayo bagay na umupo dyan. Kahiya-hiya ho kayo. Kasi sinusuportahan nyo mga kriminal. Sinusuportahan nyo mga drug lords and addict na convicted. Latiguhin nawa na kayo ng Panginoon. Umpisa sa araw na ito. Latiguhin na ho sana niya kayo. Hindi sana, ngayon na, latiguhin na kayo ng Panginoon sa mga taong nagkukonsinti sa mga addict. Mga addict at convicted criminals, yung iba nga nakaupo pa dyan. Kasumpa-sumpa. Sa kasumpa-sumpa kayo. Again, kaya ako ganito kasi biktima ako. Ako nasasaktan ako for that. Hindi nyo maintindihan kasi hindi kayo biktima. Wala kayong pakialam kasi hindi kayo victim. Diyan, sa Pilipino, mamamayang Pilipino, nakikita nyo yun, pinapanood nyo, di ba? Convicted criminals, addict, drug lords, si Richard Gomez nga, sinabi na niya eh. Tinotolerate nila. Tapos yung mga in-interview nila dyan, sinisigaw-sigawan nila. Nakala mo sila nagpakain. Ayaw nilang mag-explain ng tama. Pinapasama nila. Binabara nila. Wag na ho. Yung sa mga resource person, wag na ho kayong pumunta. Kasi, hindi rin kayo pa-explainin eh. Kalokohan ho yung nangyayari sa atin. Hindi ho tama. Ako, simula sa araw na to, panalangin ko, dati ko pa naman, pero yung dati kasi, Lord, sana pagbaguhin mo sila. Hindi, ngayon, Lord, gawin mo na, latiguhin mo na sila. Bigyan mo sila ng justice yung katulad kong mga victim. Hindi ho pwede. Hindi ho pwede yung ginagawa nila. Mga hayop. Ang daming nangyayari, nakawan sa gobyerno. Ang daming nangyayari sa atin. Nawawalang pondo. Flood control project. Ang grabe ang baha sa Marikina, si Congressman Kimbo. Ang daming pera. 'Di ba? Diyan sa Marikina, i-boycott nyo ho. I-boycott nyo ho. Kasi, tingnan nyo ho, ang sarap ng buhay ng congresswoman nyo. Tapos kayo, binabaha kayo dyan. Diba? Yung mga congressman na nandyan, pag may reklamo kayo, padala nyo kay Maharlika, padala nyo sa akin, i-expose ho natin yan. Kasi, lalo yung mga nagsusuporta ng mga addict at convicted criminal. Grabe. Only in the Philippines. Malapit na talaga ang time of reckoning. Mag-uumpisa na today. Mag-uumpisa na ngayong araw ang time of reckoning. Isa-isa na yan. Grabe, isipin mo yun. Yung batas, binababoy. Convicted criminal, pinapanigan. Mga drug lords, drug addict, pinapanigan. Na mga convicted nakakulong. Yung mga magnanakaw, pinapanigan. Diba? Binababoy ang saligang batas. Yung mga men in uniform, binababoy. Ibang level to. Baliktad na ngayon ang pinoprotekta na. Ang men in uniform, ang kapulisan, ang military, binabaliktad, pinapasama. Ang criminals, pinapabuti. Diba? Ibang level tayo. Grabe.